everyone mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po sa mga nakikita natin po sa ngayon. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na mga mahihirap na marami po dyan na ngayon sa nakikita natin po marami po dyan na puro paganda. Na hindi natin po alam kung ano po ang gusto nilang mangyari. Dahil nakikita ko naman kay Daddy Frankie yung pagtulong niya po talaga, taos puso talaga yung ginagawa niyang pagtulong po sa ating mga kababayan. Kung naiisip po nyo mga kapatid, ko ang naiisip ko, di ba? Na sa ngayon po, maraming propaganda at talaga nga po, magihimikahog na po yan na magpapaganda, magpapabango sa taong sa taong bayan, lalong-lalo na po kung gagamitin ang kahirapan ng tao. Ngayon po mga kapatid, malapit na ang 2028, 2 taon na lang po, Kaya marami po diyan yung magpapabango at gagamitin po ang taong bayan para po malinlang na naman po kayo. Para sa akin po, mga kapatid, mapagmatsyag kayo. Wag na wag tayong magpapaluko, magpapadala sa mga magagandang mga sinasabi nila sa taong mga kababayan natin bilang isang Pilipino. Kung natatandaan niyo po, yung irekomenda ni Sir Tikram kay Daddy Frankie, yun po ay nadala na po. Dahil mayroon pong nagtip na kamag-anak po ng pamilya. Kaya po ay nagunahan at ginamit pa po si Sir Rapi Tulfo. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang staff ni Sir Rapi Tulfo ay naka-uniform po. 'Di ba? Kaya hindi tayo maniniwala na yun ay utos ni Sir Rapi Tulfo. Kasi daw po, bago pa man po pupuntahan ni Daddy Frankie yung dalawang magkapatid, may nagtip na daw po na kapamilya po nung dalawang magkapatid. Dahil yun po ay mayroon pong connection kay Michelle Japina po, yung kapatid po ng dalawa. Kaya doon po nalaman. Kaya alam niyo po mga kapatid, malapit na po ang 2028. Kaya marami po iyan, na para-paraan para po malinlang na naman tayong mga mamamayang Pilipino. Dapat po maging matalino tayo. Mapagmatsyag. Huwag tayo basta-basta pong maniniwala. Dahil po gagamitin na naman po ang ating mga kababayan, gagamitin na naman po yung taong mga mahihirap para malinlang na naman po. Kailangan po maging aware tayo sa lahat ng bagay. Para pagdating ng araw, hindi tayo magsisisi. Kung gustong tumulong, may paraan. Kung natatandaan niyo po, si Daddy Frankie, yung natagpuan po na palaboy-laboy sa kalsada na walang short, yun po ay natulungan ni Daddy Frankie. Binigyan ng pagkain, pinagupitan, binihisan, para po magmukhang tao. Di ba po? Dito po natin makikita po talaga yung totoong pagtulong.
Hindi po yun na kailangan ipakita. Tayo mismong mamamayang Pilipino, nakikita natin po ang totoo po na pangtulong. Hindi po kung kailan po natulungan na, doon po kikilos para tumulong. Ganun pa man po, magpapasalamat pa rin po tayo, pero huli na ang lahat. Dahil mayroon na pong Daddy Frankie at Sir Tikram na tumutulong. Di ba po? Bakit noon, nung hindi pa na-recommend kay Daddy Frankie, walang pumansin, di ba po? Ito po yung nakakalungkot sa atin, mga ugali nating mga Pilipino, no? Kung kailan mayroon ng tumutulong, nakikipag-agawan na. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, dito tayo magsimula na mag-observe. Huwag padalos-dalos po. Dahil tayong mga mamamayang Pilipino, huwag na tayo pong magpapalinlang. Alam nyo ang karapatan ninyo bilang isang Pilipino po. Iluklok nyo po yung karapat-dapat na alam natin sa simula na hindi po nagpapabango. Kung sino po yung mga karapat-dapat talagang maaasahan mo po na malapitan mo kapag mayroon tayong kailangan. Lalong-lalo na po yung mga hihirap. Diba? Yun po ang iluklok nyo. Huwag tayong padalos-dalos po. Huwag tayong magpapadala na tayo po ay binabayaran para magluklok ng tao. Huwag po. Gamitin nyo po yung karapatan nyo po. At alam nyo po yan. Kasi po ang bayan natin po, mayaman yan po. Kung wala po talaga yung mga nakikita natin dyan, mga korupsyon po. Napakaganda po. Diba? Kaya lang po, mas kung sino ang nakaupo, sila po yung yumayaman. Pero yung mga mamamayang Pilipino po, nakagaya po kay Oliver, hindi po nila napansin yun nung simulat-simulat pa lang. Sana noon. Kagaya yung mga palaboy-laboy po dyan. Gaya yung binihisa ni Daddy Frankie at pinagupitan na nagmukhang tao po. At yung lula na nagtitinda. Di ba po? Nakakalungkot po. Yung lulang nagtitinda ng mga reject na po na mga gulay. Nakita po yun ni Daddy Frankie. Nabigyan niya po yun ng 5K. Inihingi niya po para lang daw po siya may pang-birthday ng 1,000. Alam mo talaga nakakahanga ang Daddy Frankie. At yung tatay po na nagtitinda po ng balot. Diba? Ang isang Daddy Frankie po, nabigyan po yun ng 10K. Diba? Nakakahanga po. Diba? Dapat nga po tayo mga mamamayang Pilipino o yung government natin, makipagtulungan na lang po. Wag na natin pagbawalan po ang isang Daddy Frankie para po ma-rescue po yung mga pagala-gala po sa kalsada. Diba? Kagaya po yun, yung walang short na binihisan ni Daddy Frankie. Alam niyo po, kung hindi niyo pinagbawalan, dinala yun sa, sa shelter, mapapakain ng ayos po yun. Malay niyo. May kapamilya po na naghahanap. E di madali pong puntahan kung nasaan po yung binihisan ni Daddy Frankie at pinagupitan at pinakain. Nakakalungkot nga lang po. Hanggang doon na lang po yung pagtulong ni Daddy Frankie. Hindi niya na po mabibigyan ng full na pagtulong kagaya po kila Kuya Junjun at Kuya JR.
at like babandam, no? Ngayon po, ano ang masasabi natin sa kabutihan na ginagawa ni Daddy Frankie? Kaya po, sa totoo lang, kung gustong tumulong talaga po, may paraan. Huwag tayong makipag-agawan sa taong tumutulong na o natulungan na. Dahil dito po tayo nakikita yung talagang sinseridad natin po. Pero kung pagbabalat kayo, pagkukunwari, dahil po may sariling intensyon po yan. May sariling hangarin na nakikipag-agawan sa pagtulong dahil po malapit na ang 2028. Kaya po mga kapatid, ito po ay paalala ko lang po sa inyo. Iluklok natin yung karapat-dapat po. Yung talagang maaasahan. Makakatulong sa mamamayang Pilipino, sa mga dukhang Pilipino na walang kakayahan po magpagamot. Kasi po, number 1 po talaga ang kalusugan ng tao, yung paggamutan na hindi po kailangan mamroblema ng ating mga kababayan kapag may mga sakit na. Dahil alam nyo po, number 1 po ang paggamutan na sana po dalhin sa ospital na wala nang hinihingi kung ano-ano. Paano na po yung mga mahihirap na nagkakasakit po ang kanilang pamilya? Diba? Ito yung nakikita natin po sa Pilipinas na napakalayo po dito sa Italia. Na kami dito sa Italia po, pumunta ka ng ospital, wala kang babayaran. Pumunta ka, bumili ka ng mga gamot. Ticket lang po ang babayaran namin. Yung resita lang po. Yun lang po. Hindi na kung ilang libo ang hihingiin. Mau-hospital ka, kailangan may deposit po muna sa ospital. Yun ang nakakalungkot po sa Pilipinas. Sana po yun ang mabago sa atin. Dahil ang Pilipinas po, talagang mayaman na bansa. Kung marunong lang po talaga ang ating mga government na isipin po yung mga taong mamamayan Pilipino. Ayan mga kapatid, sana po ay maliwanagan tayo, mapag-isip tayo. Hindi natin nakikita. Pero sa ngayon po, dapat po tayo mapagmatsyag. Tingnan natin kung ano po talaga ang karapat-dapat sa ating bansa. Dahil nakakalungkot po ang mga kagaya pong mga kababayan natin na hindi nila kayang ipagamot ang ating mga kapamilya. Lalong-lalo na po yung may mga depresyon. Sana po ito mabigyan ng pansin ng government natin. Yung mga nakaupo po. No? Dahil alam naman natin po ang kapakanan ng ating bansa. Malayong malayo po ang ating bansa dito sa ibang bansa na kung nasaan po ako. No? Kaya ako hindi ko naman po minamaliit ang ating government. Pero kailangan lang po talaga na maging tapat kayo sa tungkulin ninyo. Dahil marami po talagang umaasa sa government natin na mamamayang Pilipino. Like po sa mga senior na hindi po sila nakakatanggap ng pensyon. Marami po akong naririnig. Marami po sa aking mga nagko-comment na sila ay 80 na, 70, wala silang natatanggap po. Kaya sana po yun ang bigyan ninyong pansin, yung mga nakaupo sa government natin. Na mabigyan sila ng pansin, yung mga senior natin. Yun po.
at yung may mga sakit na kailangan po unahin natin po yung mga mamamayang Pilipino na umaasa po sa ating government. Yun po ang unahin natin. Ano po? Ayan, hanggang dito na lang po mga kapatid, at sana po mabuhay tayong Pilipino. Magkaisa tayong Pilipino. Magtulungan tayo gaya na kay Daddy Frankie bilang isang charity vlogger po, at ang team ni Daddy Frankie, sana po makipagtulungan kayo sa mga charity vlogger na talagang tumutulong. Like Ruel of Malalag, Sir Tikram, Pogong Biyahero, Mr. Benty Boy, Benz TV, no? Sana po suportahan natin silang lahat. Especially Daddy Frankie po. At ang team ni Daddy Frankie po, suportahan natin. At ako po ay nakikiusap din sa inyo na si Malu de los Santos, suportahan nyo po dahil ako po ay isa sa mga sumusuporta po sa mga charity vlogger po na tinutulungan po natin. Ano? Hindi na, ito po yung revenue ko po yan, iyan ipinibigay natin. Marami pong salamat sa mga viewers na patuloy talaga pong nagmamahal kay Malu de los Santos. God bless you po sa inyong lahat. Mabuhay tayong Pilipino. Bye-bye! We love you so much!